yung draft na binigay ni Bonchan ay winning lane. Kaya sobrang laki ng factor nung Lunox kanina. Kaya it was very obvious and very evident that Blacklist was gonna get it. But this time around, it is gonna be the same draft for both sides. Wala na yung Harit though. Pero Blacklist, I think they chose red side. Oo, and interesting, no? Dalawang gold laner bans agad ang tinanggal dito ni Coach Wolf. And usually, when we look at the way teams ban against Blacklist, bibihira lang tayo makakita ng ganito kaklaseng emphasis sa gold lane ng maaga pa lamang. In fact, the last time that we've seen a particular role ban ay yung all jungle ban na nagbawas talaga ng assassin. Oo, si Coach Eto Max din pala, naka-jersey na. Naka-jersey and jacket na imagine mo, 7 weeks. Siguro ano to, nasa laundry pa. Nasa dry cleaner pa. Nasa dry cleaner pa. Yung ano. De, pero si Wolf naniniwala ako, di nauubusan ng suit yan eh. Oo, parang imposible. May choice. Lagi may bago. May choice or lagi may bago. 2024 na, ang nakalagay pa rin dito sa Danya, 2023, kasi gusto niyang matuto mula sa mga lessons ng kahapon. Wow. Napakalalim naman ng hugot mo, pre. Parang, Hindi ko in-expect yun. parang, sige, pwede naman. No. Ito yung nangyari noong nakaraan din. Sa laro, kanina lang. Edith, Nolan, Edith, Arlot, Edith, Matilda, lahat ng may knock-up, lahat ng may displacement, pwedeng kunin ng Blacklist International. I think Edith, Nolan, yung pinaka-viable dito. Oh, actually. Oh, Tigil. Ganon din naman yan. Ganon. May knock-up, may tulak, diba? 2-in-1. 3-in-1 pa, boss. Ano pa? May implosion. May displacement pa. Tama. Oh. Kompleto, regado ang crowd control ng isang Tigreal. 3-in-1. Pero, alam mo naman, 3-in-1, parang kape. Oo, magtitimpla mamaya yan si Perks. Titimplay niya dito yung kalit ng TNC. Nolan is also, again, open for Blacklist International. Pwede kunin. And there goes the Nolan. At may Hayabusa pa naman for the side of TNC. Sa tingin mo ba, Haya Nolan na naman ba yung ating makikita? Or lalabas na naman ba kaya ang Ling ni SD despite losing game number 1? Ito yung mga iilang tanong na lalabas sa atin. Funny. Endure the pain. I harness. O kaya Bane. Joke lang. Pero Actually, okay lang yung Bane. Okay lang yung Bane kung masasama na rin ng Hylos sa second phase. Exist in the past. bago ang naglalabas sa Okay. Tend to the future. Ano pa rin to yung Kung Fu Panda skin. Si Lord Shen. the Lord Shen Ling. Oo. And ang dami pala nating Ling Dami, games na oo. natunghayan ngayong araw na to. No? Ang first series natin kanina, Fnatic Onyx, si King Kong, naglaro din ng Ling ng 2 times Yeah, ata. yeah. And this time around, 2 times na rin nagliling si SD. Surprised ako na na Lord Shen yung skin na pinipili nila. Yung dati, Yun si yung Rin ayaw Plume eh. Oo, dati yun yung ayaw ng mga Link player. Naging, dati, pag Link player ka, dapat yung si Rin Plume. Yung pag narinig Yung mo yung kitang-kita. Defiant Sword, yung kusuk. Yung Tas yan, maingay tas yan. talaga. Hindi, tsaka feeling ko, I think one of the features kasi ng Lord Shen ngayon, mas kita na ata kung saan bumabag. Dati kasi hindi masyado. Diba? Pero Maingay kasi yun. mas kitang-kita na rin. Ay, ata. kinuha yung Hylos! Ang sakit sa bangs. Ayun na yun, boss. Nalaglag yung bangs ko, men. And on certain walls, medyo natutusok pa rin yung Ling. boss. May mga walls na pwedeng tusukin ng Hylos yung Ling eh. Oo, pag ano, yung... Alam mo yung pag-link ako, hindi maganda sa pakiramdamin eh. Yung bababa mo, may revitalize. Tapos may implosion pa. Parang wag ka na lang bumaba, no? Huwag ka na bumaba. Diyan ka na sa pader. Pero at least hindi kasing lala nung Beleric na nilabas ni Jackdo against that Ling. Louis Beleric na. Yun yung literal na pagkababa mo, may babanatan ka ng iba. Pero makikita natin sa second phase, magiging ban dito ng TNC. Pero sila makipag-ubusan ng gold lane, even though wala pa silang gold lane of their own. Maybe a mage ban, tanggalin nila yung Vexana Aurora para at least less hassle kay Ling. Kasi imagine mo may kabayo na nga, may Tigreal pa. Tapos may Aurora pa. Ang dami niyang iisip, ang daming stun, ang daming lockdown. May naisip din ako, pero hindi ako sure kung baka kulang. Hindi, naman na pala yung paramis. Wala na pala ako naisip. Grants you Sayang. Oh, okay. Alice. or death. Parang nakadepende rin kasi sa kung ano yung gagamitin mo, especially with perks using the Tigreal once again. Average assist is well commendable at least 6.67. Yung kill participation niya is something that, is yet to be desired, especially dahil siya ang nakakuha ng mga highlight plays in terms of clashes. At nakita natin na mataas yung kanyang nagiging win percentage. In fact, nagkaroon nga ng moment na I think binanggit to sa English Coach panel na ni Coach Boncha na every time daw na nagkakaroon si
Perks ng setup plays using the Shall Tigreal. reign the Kailangan world. manood muna Oh, siya yun ng ay mga Louie. highlight plays na madalas nating Ayan nakikita na. at Ayun ay magiging Louie. magandang halo yan kasama ng Louie. Ito na yun yung Haji special of the regular season 14. May dalawang players ngayon na mid laner na alam nating Louie experts. One Super Prince from Fnatic Onyx. Pangalawa, Haji mula Blacklist International. Yeah. Ang question dito for TNC, anong gold lane nila dito? With the Alice and Nathan ban, I think they're going for the Ruby Gold. Maybe Ruby Gold tas Mino. Or Ruby plus Grok. Gawin mong hyper carry yung Ling. Pero ang pinakamalaking problema nila kasi yung Louie, Louie Tigreal. Tapos ang pwede pang gawin ng Blacklist dito, kunin nila yung Claude last pick. Tapos medyo mahirap din mag-ick siya dito. he's on the way. And mukhang yan ang Matilda and... Ruby. Yeah, they go Ruby Gold lane. Matilda against... Pero at least may panlipan. No one can Kahit take pa it from me. Pag nilapagan ka ng Hylos Ultimate, may Glorious Pathway, pwede kang lumipad, palayo. Yeah. I mean, pwede nila iligtas yung Ruby definitely, pati yung Khalid once they initiate. I just feel like they don't have that damage to burst down, to go through these tanky frontliners of Blacklist International. Pwede ka mag-double down dito yung Blacklist. The flare I think sa mga certain moments na Oy! Uy! The Filipino Sniper! Ito na! Nagbabalik na. Sabi sa'yo sabi Legit. ni Bonchan. May nakita kasi siya kanina, Night Kid. Ano nakita niya? Meron daw nag-Beatrix kanina nung first series. May pinapatunayan! The Filipino Savage Beatrix, pues, the Filipino Sniper Beatrix. Ito na yon, the game of the game. Bakit natin binabalik? Kasi nga nagbabalik itong Beatrix na this time ginamit ni Ang Ohem. saya. And this is exactly the reason why we've seen the confidence, the newfound confidence from the Filipino sniper itself. Can TNC withstand the fire of Blacklist International in the sweeping the series? Casters, pasok. The Filipino sniper in his natural habitat. Gamit-gamit na ulit ang Beatrix para dito sa ating game number 2. Ate mo Chantel and Brigitte pa rin ang inyong makakasama para dito sa game na to. Ramdam ko yung idea dito ng TNC na mag-all in early game, which is exactly what we're seeing right now. Agad-agarang pagkikita at talagang pagbuhusara ng skills. Pero sa side naman kasi ng Blacklist International, parang ramdam ko din yung idea na same, gustong i-all in pero in terms of team fight, na parang kapag ka meron silang sinimulan, ang dami nilang ways na i-pursue at i-make sure na tatapusin nila yun. Pero eto naman, syempre, balik tayo dun sa idea ng TNC. Kailangan na maisakatuparan talaga nila yung for the early game. Okay lang talaga yung early game kasi they have Valentina, they also have Matilda. So yung mga pokes ay very efficient doon sa may delay. Kaya din na-force na yung ilan sa mga players din ng Blacklist kanina sa may mid. So anahin natin din dito sa lineup naman ng Blacklist. So far, yung mga super ganda talaga ng mga games ng Blacklist. Oo. Ang gamit ni Haji na hero is Louie. Oo. At ang gamit din na hero ni Perks ay yung Tigreal. Oo, tsaka parang komportable dito si Lord JM. Kasi ano to Ay, oo literal nga, na oo nga. alalay hilos yung pwedeng mangyari dito. Na sabi nga natin kanina yung idea na if hindi man nila mahanap or mahuli dito ang TNC, ang dami nilang mobility skills, ways maka-out, pero ang dami nilang ways na sumugod for Blacklist International. Latago lang yung Glorious Pathway, habulin mo lang kung ikaw sila MP the King. And it seems na parang kahit ang Blacklist International, may idea sila na ganito yung gusto mangyari. Isipin mo, sila kikipagsabayan sila sa Oo. pag-i-invade. Sinasalubong nila actually eh. Ayan, speaking of salubungan, naku. Naku, ito na. Tempest of Blades at First Blood para kay SDZYZ. Jungler pa ang nahanap doon ng Phoenix Army. Oo, okay, naganda naman para din sa TNC ay nga jungler nakuha nila and pwede nilang kuhanin na rin dito yung turtle which is buy naman si MP the King pero 6 seconds bago magkaroon dito ng kanyang retribution. Probably secure na lang yung kanyang purple buff. Mukhang yun na nga ang mangyayari dahil masasecure dito ng SZYZ yung turtle. Napakaraming action dito sa bandang lower half. Lower ng half of the ating- map. Oo, yung Half court. ito, lagpas half na yata ito, pero mabuti na lamang maganda ang magiging salo at tulong doon ni Haji para hindi na mahabol si Perks. Pero matitrip na kaunti yung kanyang pag-recall. And dahil nga sinabi natin na puro action dito sa bandang lower half natin, Tahimik. at least doon daw sa parte ni Ohem, tahimik. Oh, tahimik, kailangan daw muna mag-farm. So, probably makikita natin yung damage ng Beatrix and even Cozen's hero sa mga latter portions. So, hindi latter, mga mid. Oy, wait lang sa may mid. Grabe, teka lang, hinabol. Hinabol hanggang sa kaduluduluhan ng Circling Eagle at ng buong gilog na niliparan. Pangalawang beses na to na hinanap ng TNC si MP Oo, Laki. parang gamay na gamay din ni SCCYZ din. And even escalera talaga yung rotation ng or pattern ng isang Nolan. Kaya talaga medyo nahihirapan din si MP the King ngayon. Pero kung mababalikan din kasi natin yung nangyari kanina sa isang game natin, parang
hindi maiwas yung isa sa teamfight. Ngayon, Oo. ginawa ng paraan ng TNC. Kailangan daw maging mas aggressive sila ngayon. Oh, wala na kayong choice dito. Kami na talaga ang pupunta at maghahanap sa inyo sa ayaw nyo o sa ayaw at sa gusto ninyo. Tama, diba? Sa ayaw at sa gusto. Oh, sa ayaw at sa gusto. Magro-rotate kami, parang ganun. Pinipilit kahit nga si Eds, parang bibira na lang natin siya nakita na nasa harap Sa ni Lord JM. Oh, parang iniiwan niya na lang din talaga sa mga moments na yan. Pero kasi, may diversion play ka eh. Pwede kang bigla na lang manggulat kung ikaw yung blacklist. So, Oo. ano muna ngayon, probably nag-aantay na lang muna ng mga items. Yeah. Pero ano kasi, ang daming pwedeng gawing play ng TNC. Yun Anytime din. pwedeng pumasok. Oo. Gusto ko yung sinabi mo na, Depende na lang, bahala na sa mood. gusto ko yung sinabi mo kasi na diversion. Kasi may Valentina nga rin naman pala sa Yun side nga ng eh. TNC. Kaya ka na ba pero kasi pwede din mag-diversion. Tapos bigla pang pwedeng may dumating na link anytime. Ayan na! Ay, bakit mo na ba to? Pangatlong beses na hinahantaw talaga si MP na King at hindi tinatantanan. Gusto lang naman mag-farm pero parang hindi hinahaya ang mangyari. Ayan na yung sinasabi nating diversion. Oy. Pero hindi, sasalubungin lang yata doon sa may top lane. Parang ipopop na nila yung lane doon ni Oheb. Ay, masakit-sakit na rin pala. Ang dami siya nagmumula rito kay Cozen. Pero maganda ang magiging response Ay! sa kanya ng mga miyembro ng Blacklist International. Naiwasan na rin Nurse yung ibang mga Pate. panghabol na skills at mapipilitan na lang umuwi. Ang Blacklist International, grabing sustain yun mula kay Oo, Cozen. na-deny dito yung gusto sana play ng side ng Blacklist International. So, Ruby nga din naman. Kasi yung hero dito ni Kuzen, crowd control, balik buhay. Lahat ay talaga nakapitalize kanina doon sa may top. Kaya naman, lumalaking kaalamangan dito ng TNC, 1.8k. And the Filipino Snipers all-time Beatrix stats. Oo. Out of 32 games, meron siyang 59.38 win rate. Oo. MPL Philippines to Oo, ano na lang, point something ay talagang pa 60 na siya. At mataas-taas na yun kung ikukumpara mo sa normal na nakikita nating stats. O, kasi baka mamaya i-compare ng mga nanonood ngayon ng stream natin, ay, akin yung win rate ko sa Beatrix. Ganito, MPL po na win rate. Oo, sa lahat ng beses na nilaro talaga niya o Hebang Beatrix dito sa buong MPL. And at the very least, yung na-highlight nga natin na hero na yun ay hindi pa naman nabibigyang atensyon talaga ng TNC gaya ng nabanggit at nasabi natin kanina. At madalas-dalas yung rotation na nakikita natin from Blacklist napapunta at papunta talaga kay Oheb kasi wala naman silang poproblemahin kay Lord JM dyan. O, kaya naman na ni Lord JM mag-isa eh. Apat naman. Sabi nga, di ba, hayaan mo na, dalawa pa eh. Yan, apat yung pa, yun sa may top lane. Oh, ito may rotation na rin na magmumula sa side ng TNC. Perks is down at hindi na rin niya man lang magamit yung implosion dahil binuhusan na talaga ng TNC. Kaya makakakuha na rin sila ng Torre pero at least parang mirroring lang naman ang nagaganap. Parang binalik ko na lang din ng blacklist. Okay, sige, hiyaan natin. Yung ginagawa ng TNC, gumawa din tayo ng sarili natin play doon sa may other sides of the map. So, 4-0 guys, para yun sa TNC. TNC is also lamang ng 3.1k. Top lane, hindi pa pala sila tapos. At hindi pa nga kasi nandoon si Escalera at si Cozen na siniguradong tutumba si Oheb. Tamang sundo lang din with the guiding wind. So hindi man lang naramdaman yung pa-Sacred Hammer hatak doon na ginamit ni Perks kontra rito kay Cozen. At alam mo parang nababalik ako dun sa mga Alin yun? yung sa mga panahong si Escalera talaga. Ang kulit pag Matilda. Oo nga pala. Si Kuya Escalera dito ay laging bumabiyahe rin. Ganito yun eh. Ayan o, lumipad ang aming team. At nakahatak ng isang miyembro. Pero makunat-kunat naman si Perks dito. Kaya ngayon nararamdaman natin ang early game identity in action ng TNC. Oo, sobrang naging aggressive sila. We have to commend din yung mga paghanap kanina against MP The King. So another turtle masasecure dito ng Phoenix Army. So maganda nangyari sa kanila ngayon. Kailangan na lang nila pigilan na mahabol ng Blacklist International again. Ang strength mo for Blacklist International diversion na may diretsong implosion. Oo. Tapos yung mga ano naman dyan, yung mga AOE din na ihahabol ni Oheb pagka well-farmed na rin siya. Parang sobrang reliable naman na nun kapag nakita tayo ng teamfight. Pero sa ngayon, ultimo yung mga objectives dito or yung mga buffs na Aray! yung dinedeny ng TNC. Pero naman yung paakulo ng raging sandstorm na nagmumula rito kay Heads. Talagang kinakailangan tumakbo ng mga miyembro ng Blacklist makunat, International. Pero grabe rin ang Makunat kunat. ka ba? Matibay ni Lord JM. Kaso hindi pa rin niya kakayanin na kuhain yung kill kay Cozen. Okay, Sacred Hammer ginamit dito ng Perks. May E1 flicker out na rin para sa kanya. So napakaganda na nangyari dito para sa ng TNC. And we have to commend yung pasok by the way ni Heads. Talagang shoot na shoot. Ano na naman yun? Swerve na surf. Oh, swerve. Nag-swerve siya sa apat na players ng Blacklist at that time. At parang yung aggression kanina ng Blacklist ng Game 1, biglang nawala ng Game 2. Oo, ito talaga yung, kaya sabi natin parang nagta-time travel tayo kasi ganito talaga yung mga pamatilda ni Escalera noon pa man. Yung hindi tinatantanan yung jungler ng kalaban, tapos parang lagi lang sila magiging confident. Wala nga naman silang sobrang kailangang
kailangang alagaan na hero dito. Not even Cozen. Kasi parang kahit si Cozen may innate capability siya na i-sustain yung sarili niya as we've seen kanina nung first attempt ng Blacklist na i-gank dito or mag-rotate doon sa gold lane. ng Top lane TNC. kanina no? Sa may top kanina. Ngayon naman, ang kinagandahan for Blacklist is that ang ulti ni Lord JM. So what? Ay, ayan na! Si Uy, uy. SDCYC! Well, sa mga hindi yan naman nakikita yun. Ay, hindi Hindi naman nakikita yun. But yan yung mga sinasabi natin possible threat para dito sa TNC, yung mga biglaang diversion play. Pero threat naman sa Blacklist, yung mga biglaang set play. Oo, kayang-kaya na ngayon ni Heads talaga na umarap na lang. Mag-attempt dito na humuli ang Blacklist International. Sige, mapoke na siya. Sabihin natin mapalow siya pero pwede naman niyang gamitin ulit yung Aray! kanyang paghuha ng HP Origin. At mukhang speaking of kunat ni Lord JM, ay agad-agad nga siyang tinunaw doon. Ay! Ako, mukhang naiwasan pa nga yung Bennett's Rage at Tempest of Blades. Ihabol pa rito ni SDZYZ taking down Perks. So, 2 members of Blacklist International ang bigla ang mapapatumba. Hindi tumama yung Jabomba nung time na yun kasi naano ng Sacred Hammer. So yung supposedly burst nila ay medyo tatakasan pa na TNT. Okay, so may kita natin ngayon na meron ng Lord. Sinisimulan yan ni SSCYC habang continuous pressure pa rin dun sa may top lane at puputok na nga yung added na depensa ng inhibitor turret ng Blacklist. Oh, ano parang nakakakaba na yung mga... Baka bigla ka, ikaw makakita ka ba naman ng kaluwit sa harap mo? Magugulat ka talaga. Oh, tsaka kamunti ko na nandun na halos yung mga members ng Blacklist International Kahit sabihin pa natin si Perks ang mahuli doon na nakita naman na nating nakagamit na rin ng ultimate. So yung mga ganoong considerations na rin for TNC Pro Team, parang ang dami nilang paraan na maging matapang lumaban sa Blacklist International at this Well, point. yeah. Kahit yata makahanap dito ng setup, not unless sobrang makatch off guard ang TNC na kunyari si Perks ang ipadala sa likod tapos makahuli siya ng setup, hindi yata mararatel at this point ang TNC. Oh, Mga kasi diversion. may pantaka sila, may pang-setup sila, even SDCYC, sobrang tight na damage. Pero tingnan natin kung masusustain yan ng Blacklist International dahil kailangan nilang dumepensa dito sa may top lane. So pwede pumasok si Heads anytime, yung mga pa-swerve niya, pwede niyang gamitin. At ayun na nga yung Circling Eagle din. Napaikutan ng Blacklist International. Torre lang yata ang focus. Ngayon ang TNC Pro Team. Ni Bruce Passion, ikinasa na rin. Heads, kinakailangan sunduin at nag-Raging Sandstorm out. Nabitin pa ng kaunti para kuhain yung Torre. Pero meron pa namang isang wave at makakuha na yata ito ng TNC Pro Team. Hindi na nga hinintay yun. Grabe yung depensa or grabe yung disiplina pinakita dito ng TNC. I was thinking na si Heads kasi naman nandun siya sa may loob kanina pero parang hindi pa rin niya agad Oo. ginamit yung Raging Sunstorm nung tinatry niyang i-zone out yung 3 players. So anyway yung pala, dahil yun, gusto nilang sirain muna yung Torre sa may top lane para masira na rin nila yung Torre dito sa gitna. Glorious Pathway na ilatag na. At baka ito na yun. Baka ito na yung gusto nilang mangyari na engage pero napakalow na ni Lord JM. Makakahanap pa ba siya ng implosion play at ayun na nga yung sagot. Oh, Dalawa! yeah! Ang huli na mukhang masasaluhan pa ng Bennett's Rage pero naka-out pa rin na naman si Heads! At nandun yung I'm offended taking down Lord JM at punta naman sa ibang mga Torre ang mga miyembro ng TNC pero dala-dala higop ang nakita natin dun mula kay Haji. Oo, huwigop talaga. Huwigop! Munti ka na mahawi, pero hindi nahigop. Nahawi, kaya hindi nahigop. Nung time na yun, so by the way, 9-0 ang ating score. TNC is a 10k gold lead. Probably nag-aantay sila ng panibagong objective. Could be another Lord. Dahil talagang grabe ang aggression na ginagawa nila against the Blacklist. And nasusustain nila, miski mga setup play. Ni Perks, nakakatakas sila kahit may mga 3, 2 na nang-implosion. Baka dahil dun sa favor na roaming boots Oo. ng kunat nila. Actually, ang dami talaga nilang ways dito. Yung dadalawang sobrang lambot lang na pwede mo sanang i-burst down agad once maseta ka ng implosion. May naka-purify pa for TNC Pro Team. And ito yata yung game na talagang nakita natin ang struggle ng pag-tigrill, ng paggamit ng tigrill kontra sa ganitong lineup ng TNC Pro Team. Kasi kahit pa nga sino ang mahuli mo rito, ano yun pagka nag-attempt ka pang maunan, which is parang at this point, kailangan mo talagang idaan na sa surpresa sana yung kalaban para magkamali. Pero immediate punish yun for TNC kapag hindi talaga magandang target ang nahanap ni Perks. Oh, tsaka ano siya minsan, parang gusto niya pumasok, pero nakabantay sila. Hatred. Ito ba yung skill din dito ni Hatred, parang meron din crowd control pag na-markan. So parang kung ikaw si Perks, kailangan na to na flicker, bigla na ng implosion pag nagkataon. Kaso ready din naman kasi naka-purify din. Ay! Teka lang, oy! Nakita nila doon si MP the King at hindi na makakauwi ng base! It's gonna be a mega kill para dito kay SDCYZ. At meron pang Lord dito ang TNC. Mukhang ito na inaantay nila para makakuha ng isa laban sa Blacklist dahil sisirain na nila yung Torre dito sa gitna. So 22 seconds bago mabuhay si MP the King. Again, ang storyline natin dito Blacklist International, as much as possible, gusto mong makakuha pa yung puntos dahil Oo. dikit kayo laban sa RG. For TNC naman, gusto nyong patunayan sa lahat na nandun pa rin ang tatak ng Always Rise. Oo, at pwede talaga nilang maapektuhan o kontrolin ang magiging, kumbaga,
fate ng mga teams na naglalayon pang makaabot sa ganitong seeding. Pero Mozen mauuna na nga doon. Ay! With the eye offended. Double Si select. Perks na na-attack dito at si MP Daking yata ang mauunang tutumba. Siya na nga yung mawawala si AJ Strapa. OM ay nandoon na nga yung pagdepensa ni Virus Passion at lahat ikinasa pero may Lord pa silang kinakailangan problemahin at hindi na yata matatangke ni Lord JM lahat ng damage. Nandito na ang TNC Pro Team at papapagsakin na nila ang base ng Blacklist International. TNC always rise! Napakagandang performance. It all started with that aggression from LDDYZ. Kinailangan lang nilang pigilan si MP